Gatas na gatas! Oh, yan, mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusin content. Isang gatas na naman ng araw na ito. Ang tatalakayin natin ay isang dekalibre at magandang araw sa inyong lahat at sa gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin ang tungkol dito kay Norman Mangusin, mga kaplastika. Ang tungkol doon kay Mr. Ian na empleyado ni Norman Mangusin na hindi niya pinasahod, mga kaplastik. Pangalawa na namang niyang biktima ngayong taong 2025 na kung saan ay una ay si Joshua ang una niyang naging biktima at inupahan niya bilang witness daw o testimony di umano sa mga nangyayari kay Joshua na gumawa siya ng kwento na hinamon daw niya si Makagago sa Laguna. So ngayon naman, si Ian naman ay nagmamakaawa dahil hindi siya pinasahod ni Norman Mangusin. So yun na naman, pag-usapan talagang pera, never kang makakaasa na mabibigyan ka ng tama. Magulang yan si Norman Mangusin, mga kaplastik. Kailan pa naging maayos kausap si Norman Mangusin sa lahat ng mga taong na-encounter niya? Even nga si Casper, hindi nga binigyan ng maayos na cellphone. Tapos ipinagyabang pa niya sa social media na yung regalo daw niya di umano na iPhone 70 Pro Max na clone ay hindi naman niya binigay talaga kay Casper, mga kaplastik. So panoorin natin ang opinion ni Mac Pablo about dito sa issue na ito, mga kaplastik. So panoorin natin. Ay, hindi pala driver yun. All around pala yun. Si Ian. Sabi dun sa ano nakita ko all around pala yun. At eto pa lang si Ian hindi pinasahod. Yun po ang ating isa sa topic ngayon. Actually marami to Pero mamaya meron po ulit tayong kulaong time mamaya pong gabi. Okay, puntahan na natin itong kanyang na hindi pinasahod. Laong. Pero yung ma-expose lang siya, ma-expose si Kulaong na ganyan ang ugali niya, hindi siya nagpapasahod ng kanyang Si Ian po, sir, na malapit sa inyo, sir. Sana matulungan niyo ako. Ano ko? Teka, dapat dito walang sounds. Ayan. Oh, yan po. Wait lang. Nag-i-stack up ang live stream ni Mac. Ayan siya, Niyo ako. Sir, magandang tanghali po. Ako po si Ian. Nananawagan na sana ay makuha ko nga po yung pinasahod kay FLM. Yun po ay para po sa pamilya ko. Maraming salamat po. Magandang tanghali po. Ako po si Ian. Nananawagan na sana. Alam mo, napakasimple lang naman ang hinihiling ni Ian, mga kaplastik. At wala siyang intensyon na kalabanin si Norman Mangusin. Yun lang naman, napakasimple lang naman. Ang mabigyan siya ng tamang sahod. Since nangangamuhan nga siya kay Norman, all around, hindi lang sa pagiging driver, ay kundi sa pagiging malinis sa bahay, kung ano-ano man yung pinapautos sa kanya,
Tapos mabungad-bungad, ginulangan na naman siya ni Norman, mga kaplastik. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa kanya? Na nagtatrabaho ng libre, walang bayad. Ginawa niyang bata tong taong to, na walang kamuwang-muwang. Ay makuha ko nga po natitirang sahod kay FLM. Yun po ay para po sa pamilya ko. Maraming salamat. Ayun. Oh. Yun si Ian. Eto siya, eto siya. Oh, yan po yun. Yung kunwari, binigyan ng cellphone ni Kulaong pero wala palang laman yan. Wala. Eto rin. Oh. Yan. Siya po yun. Ngayon, eto po nga si Ian. Ang una nga nag-chat dito kay Bungo ay yung asawa. At nagpapatulong nga po para makuha yung sahod. Ako nga, sabi ko nga, sa isip-isip ko, walang makakatulong kay Ian kung hindi si Kulaong. Kapag si Ian ay nakiusap siguro kay Kulaong na ibigay na yung kanyang sahod, ayun, baka matulungan siya at maibigay yung sahod. Baka makonsensya si Kulaong. Pero kasi si Kulaong, siya po yung tao na wala po itong wala tong pake. Wala tong pake kung ikay sumahod o hindi. Kasi nga, kita nyo, si Kuya Dakings nga, ilang buwan nagtrabaho dyan, hindi pinasahod. Ngayon, Tama. ito po yung nag-chat kay Bungo, asawa ni Ian. Ang sabi po, sana ho matulungan nyo kami na makuha namin ang natitirang sahod ng asawa ko kay Sir FLM. Pang-budget lang ho namin sa darating na bagong taon. O, sino po asawa nyo? Tauhan po ba ni FLM? Opo sir, naging tauhan po ni FLM ang asawa ko. Ano name ng asawa nyo? Ian po sir. Umalis po ang asawa ko kay FLM dahil nagkasakit po siya. Pero hindi po nakuha ng asawa ko ang natitira niyang sahod. Okay. Teka. Nasaan ba yung Meron dito wala dito yung Yan po sir, yung kunwari daw po binigyan sila ng bagong CP sir. Meron yan yung tinanong, totoo ba yung binigyan ng iPhone itong si Ian? Ang sagot, ayan po sir yung kunwari, daw po binigyan sila ng bagong CP. Ano po FB niya? Ito po FB ng asawa ko sir. Ito po ang video nila sir. Hindi naman po kami lalapit sa inyo sir para humingi ng tulong kung nagsisinungaling lang po kami. Baka po kasi anong gawin nila sa asawa ko sir pag lumabas siya sa SOCMED sir. Sabi naman po niya handa siya magpa-interview sir para patotohanan ang lahat sir. Send ka mo si Ian sa akin kahit short video clip lang. Ilalabas niyo po ba sir sa SOCMED? Sasabihin ko po sa asawa ko sir. Sir, hindi po kaya maging delikado ang kalagayan ng aking pamilya, sir. Sabi pa dito, okay yan, huwag ka mag-alala, tutulungan kita, marami din tutulong sa'yo. Okay lang ba sa'yo i-post ko yung convo natin, pati yung video? Tutulungan kita ilapit kay MG kung papayag magpa-interview. Okay, po sir, papayag naman po ako magpa-interview kay Sir MG. Ang iniisip ko lang po, ang pamilya ko sir, baka idamay ni FLM. Yan po yung si Ian. Ayan, diba? Kasama talaga ni Kulaong yan. Hindi maitatanggi. Si Ian po sir, lumalapit sa inyo sir. At nakita natin doon sa mga video ni Kulaong, actually yun ang gagawin kang artista ni Kulaong. Paano? Pagpapanggapin kang astigin, pagpapanggapin kang siga-siga, pagpapanggapin ka na Batukan. matapang. Pero ang kapalit nun, hindi ka papasahurin. Alam niyo sa totoo lang, walang makakatulong dito kay Ian, di ba? Kundi si Kulaong. Kung ibibigay ni Kulaong ang sahod niya, natitira niya sahod bago siya umalis, nung hindi siya nakapasok at nagkasakit siya, yon natulungan siya ni Kulaong. Pero yon hindi tulong yon. Kasi utang ni Kulaong kay Ian yun Wala tayong magagawa lahat dito. Kasi si Kulaong ang may final say kung ibibigay ba niya yung sahod ni Ian o hindi. Ngayon, ako, kasi sabi ko, for awareness.
sana meron tayong mga kababayan na makapanood na hindi naman yung mga gipit na gipit sa buhay, hindi naman yung mga yung talagang kumbaga gusto natin na ma-save sila dito sa isang kulaong. Kapag po kayo naghahanap ng trabaho, huwag kayo basta pasok ng pasok sa mga katulad nitong parang sindikato na to eh. Di ba? Magpapanggap na tumutulong, magpapanggap na namimigay ng pagkain, pero dalawang sindikato to, hindi to masasabing bukal sa kalooban ang pagtulong. Ngayon, nung nakita ko po ito sa GC namin nila Bungo, di ba 26 ng madaling araw nag-live ako. Dapat itatapi ko to kahapon. Kagabi, bali 26 ng gabi. Kaya lang nga po, hindi ako nakapag-vlog, hindi ako nakapag-live. Kaya ngayon ko lang to na topic. Buti na i-post na ito ni Makapudi Vlog. Hindi ko sure kung kay Food Genius din to eh. Kasi ito yung nasa GC namin eh, itong chat na. Actually, hinahanap ko yan mismo sa page niya. At wala na po yung video, wala na po yung actual na post na yan, mga kaplastic. Kaya hindi ko mahanap, mga kaplastic. So malinaw na isa na namang biktima ni Norman Mangusin, etong si Ian, mga kaplastic. Bagkus hindi mo akalain sa ikaw na walang kamuang-muang kay Norman Mangusin na ikaw ay nabiktima. Tulad nga lang ni Joshua na kasama niya 'di ba kanina? Kasama niya 'yon sa interview nandun din siya. Panibagong sidekick ni Norman Mangusin. Pero unfortunately hindi talaga siya sasahuran. So meron pong rebat si Norman Mangusin about dito sa context na ito. Ang pangit kasi sa ugali ni Norman, wala siyang isang salita. Napaka-bullshit niyang kasama at employer mismo at the same time. So panoorin natin ang side naman ni Norman. Wait lang. Ito, si Ian, mga kaplastik. Excuse me. Yan po si Ian, mga kaplastik. Na kung saan ay niloko po niya ni Norman Mangusin at hindi pinasahod, mga kaplastik. So, may panig kasi si Norman Mangusin about dito. May opinion siya. So, panoorin natin yung video na sinabi niya. So, panoorin natin. Ito. Try natin to. Yes, actually, tama ka. Tama ka. Iniisip ko din naman na na kung kakasuhan ko, ano na mangyayari doon sa tao na 'yon, alam mo naman, walang-wala rin 'yon. Baka nga talagang kailangan niya naman. Pero alam naman niya sa sarili niya na hindi siya pwedeng humingi ng pera sa akin kundi kay Casper dahil yun ang yun ang nagpapabali sa kanya at yun ang nagbibigay ng pera sa kanya. And the moment nga na umuwi ako sa bahay, sabi ko, kwentahin mo yung mga sweldo nila. Sabi ko yung bata, boss, wala pang yung 1 linggo rito yon, bumali na ng kalahating buwan. O si Ian, ilang araw na ba yan? Boss, December 20 or 19 yata dumating sa atin yan. O ano ngayon? November. O wala pa 1 buwan, sabi ko. O wala pa nga, boss. O magkano na yung bali niya? Kalahating buwan nung allowance niya, binali niya. May ilang araw pa natira? Mga 4-5. O sabi ko, eto pera. Bahala ka kung sobra yan. O bahala ka kung ano yan. Ibigay mo sa kanya. Pero ipaliwanag niya sa'yo, bakit ganun ang ginawa niya. Yun lang. Pakuha mo sa kanya rito. Pinakukuha naman sa kanya rito Bakit ayaw niyang pumunta rito? Ano, gusto niya ipadala pa sa kanya? Ang galing naman niya, di ba? So, yun yung totoong pangyayari doon. At ayaw ho nating... Kasi siya, katulad na sinabi ko, maliit na bagay lang mga 3,000 o 2,000 na lang siguro. Yung natitira niya,
sasahurin kung makakonsider mo na sahod o yung allowance ko no na pinangako ko, sige. Actually, wala naman siya sahod dapat kay Casper eh, pero sabi ko bigyan mo ng allowance sa 10,000. Anyway, naiintindihan ko yon. Magpo-portray ka na mabuti kang tao tapos meron ka palang inaargabyado. Di ba? Parang hindi yun maganda. Hindi. Hindi tama pa rin yun. Huwag mo idahilan na bumali siya. 'Di ba? Kahit naman sa private sectors, bumali o mag-cash advance man ng isang bumibida yung plema ko. Kahit mag-cash advance po ito si Ian sa'yo, mga kaplastik, ay hindi mo karapatan na sabihin na wala ka ng atraso sa kanya, mga kaplastik. Most of the top, kung magkano man ang kulang niya, ay bayaran mo pa rin. At ang kinakatwiran ni Norman Mangusin, wala pa daw 1 linggo o 1 buwan na nagtatrabaho si Ian. So, ibig sabihin nun, hindi pwedeng pasahuran yung tao kung hindi siya umabot ng 1 buwan. Napaka-unlogic naman yung mga katwiran mo, Norman Mangusin. 'Di ba? Kahit na sabihin mo 3 araw lang siya o 1 araw lang siya nagtrabaho sa'yo sa buong araw na yon, job is always paid. Always pay. Hindi pwedeng walang trabaho na libre. Lahat ng trabaho may bayad. Kahit pa 3 araw, 3 oras, 1 minuto pa yan o saglit lang siyang bumuhat ng timba, hinugasan ng puwet mo, nasa labor code po yan, mga kaplastik. Hindi ko mo ikaw ay nandun ka sa point na may katwiran ka na nakabali na yung tao. Bali lang naman yun eh. Hindi naman niya, ang pagbabali ng pera, parang let's say sabihin natin 40 to 50% ng kabuuang sahod niya ang kinuha niya. Pero nasa inyo pa rin yung kalahati. So that means hindi totally siya na bayaran ng buo. At hindi katwiran yun, Norman Mangusin. 'Di ba? Nasasabihin mo, konti lang yung araw na trinabaho niya, bago lang siya, may trabaho siya na hindi kumpleto, nagbali siya. Trabaho is trabaho pa rin. Nanilbihan sa'yo ng buo yan, kaya kailangan bayaran mo rin siya ng buo. Diba? Illogic eh. Illogic eh. Parang wala kang laman sa mga sinasabi mo, mga kaplastik. Kahit anong idahilan mo, even ng mga netizens hindi naniniwala sa'yo. Napakakupal mong tao. O ito, may dagdag pa siyang paliwanag, mga kaplastik. Anyway, naiintindihan ko yon. Magpo-portray ka na mabuti kang tao tapos meron ka palang inaargabyado. Di ba? Parang hindi yun maganda. Hindi man, kahit ako man, hindi ko kayang tanggapin yun. Diba? Ika nga charity begins at home. Ayun yun. No, hugas kamay ka naman. Charity begins at home. Pero si Joshua, hindi mo binayaran ng 50,000. O, nasa na yung pinagmamalaki mong 50,000 na babayaran mo si Joshua? Kapalit ng pagsisinungaling din niya sa interview mo. O, di ba? Even si Ian, inistapa mo rin. Sanay na sanay ka maging stapa. Ganon din yung dati mong kaso, di ba, Norman Mangusin? May kaso kang stapa. Tsaka human trafficking. Parang ganon din yung ginagawa mo as well. Human trafficking, nagpapatrabaho ka ng mga tauhan mo ng walang bayad, estafa, hindi mo binibigay yung pera ng mga tao mo. Kaya maliit man yan o malaki, estafa pa rin yun. Kasi involve yung pera dito.
Tapos sasabihin mo, ayaw mong nangagrabyado ng tao. Hugas kamay ka. So natatakot ka mawalan ng followers, kaya na yun. Nagsasalita ka ng ganyan sa harap ng camera. Tsaka natatakot na ngayon si Ian sa'yo. Even yung asawa ni Ian. Kaya nga ayaw niyang pumunta sa'yo eh. Baka kasi pagpunta doon, bugbugin niyo pa si Ian. Dahil nag-publish siya sa social media at nagsumbong kila Bungo TV. Diba? So ano pa maaasahan mo? Pag pumunta ka pa doon kila Norman, baka gawa mo pa ng issue. Baka palabasin mong nagnanakaw si Ian sa bahay mo. Tapos binugbog ng mga tauhan mo na utu-uturin. Sapayan si Casper. Ba't si Casper magiging tagapagsahod ni Ian, mga kaplastik? Kahit kailan nga, wala ngang papera-pera yung taong yun. Sa'yo lang din kumakapit yun. Di ba? So, kung kakasuhan ko, actually, pwede naman. Pwede ko nga tadtarin ang kaso eh. Sabihin ko lang na maraming nawala rito sa bahay ko eh. Kasi hindi ko naman alam, hindi ko pa na-inventory. Pwede kong gawin yon. Oh, di ba? That exactly what I said. Kasasabi ko lang. Oh, di ba ginawan niya ng kwento si Ian? Ang galing ko, no? Na-predict ko yung ugali ni Norman Mangusin, no? Kaya nga ayaw nang pumunta ni Ian dyan, mga kaplastik. Gusto niya mangyari, kahit ipa-Gcash na lang. Ngayon, papalabasin niya na nagnanakaw si Ian. O, di ba? 100% ganyan ang gagawin niya. Kaya nga ayaw nga pumunta ni Ian. Natatakot na rin yung asawa. Sasabihin mo, pumunta siya dito sa bahay para kunin niya yung natirang sahod niya. O ngayon na lang, kasasabi mo lang eh. Eh, di ba? O ito yung sinabi niya, ulitin natin ha. Pwede ko nga tadtarin ang kaso eh. Sabihin ko lang na maraming nawala rito sa bahay ko eh. Kasi hindi ko naman alam, hindi ko pa na-inventory. Pwede kong gawin yon. Baraydo. O, di ba? Na-predict ko na yung utak ni Norman Mangusin. Ganun siya mag-isip, mga kaplastik. Di ba? Kanino, paano ka pa maniniwala sa kanya na bibigay niya yung natirang sahod? Kung ganito yung ire-rebat niya kay Ian. Kung ako sa'yo, Ian, wag mo nang kunin yung sahod. Mas maganda na lang na pumunta ka na lang kay Makagago WhatsApp man para magpa-interview. Baka sakaling matulungan ka naman ni Makagago, total may kaya naman si Makagago WhatsApp man kahit bigyan ka na lang ng pakonsuelo, kahit pamasko man lang, hayaan mo na yung pera na hindi mo nakuha kay Norman. Ipagpasa Diyos mo na lang. Malapit na kasing makulong yung taong yan eh. Sa January, malalaman natin kung paano siya hihimas ulit ng rehas at madodonat ang kanyang puwet. Kaya kung ako sa'yo, Ian, huwag ka na mag-interest na kunin mo pa yung pera. Ayan na nga oh, sinabi na nga niya, di ba? Gagawang kanya ng kwento na nagnanakaw ka ng gamit niya sa bahay. O kung ako sa'yo, Ian, huwag ka na magtangkang pumunta ron. Kawawa ka lang dun, Ian. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Kahit pa sabihin mong sinungaling yan si Norman Mangusin, puro invento lang siya, puro pasikat sa social media, hindi natin alam kung anong pumapasok sa utak niya. O di ba na-predict ko kung ano yung magiging resulta ng pagpunta ni Ian doon kung sakaling kukunin niya yung natirang sahod. O di ba? Kaya nga huwag ka nang mag-interest, Ian. Hayaan mo na lang yan, ipagpasa Diyos mo na lang yung pera na yun. Alam mo naman yung amo mo, may kasong stapa yan. Diba? So tuloy natin yung kwento niyang napakalupit. Because I'm not that kind of guy. Di ba? So, iniisip ko, pwede kong kasuhan sa ginawa niya. But I don't. Kasi nga, hindi ako yun. Kasi alam ko sa puso ko, Casper, pasahurin mo na, pagpaliwanagin mo lang. Kung Linis na matatanggap mo naman. yung paliwanag, din let them go. Nagpaka-anghel ka na Pwede mo naman. siyang tanggapin. Kung hindi nakatanggap ng Di na. paliwanag, pasahurin mo na at pauwiin mo na. Ganun lang yung sa akin.
Alam ko sa sarili ko, andun na long before pa. Di ba? Alam naman nila yon na hindi naman sila pwedeng magsalita sa akin eh. Bakit ngayon na pangalan ko pa ang sasabihin lang na, boss, Ikaw nga eh. po pwedeng. Ikaw nga yung pinaka-boss eh. Natural, sino ba yung pinagsisilbihan dyan sa bahay? Ano naman yung langgam? Ano naman yung mga ipis dyan sa bahay mo? Diyos ko naman, Norman. Huwag mo namang gawin pa nga yung mga tao. Natural sa'yo manghihingi ng pera dahil sa'yo yun, ikaw yung pinagsisilbihan eh. Sa'yo nagtatrabaho yung tao. Hindi naman si Casper yung amo niya eh. Bakit kay Casper siya hihingi? Wala naman din pera yun. Diba sa malaking kabobohan tong pinapakita ni Norman? Mga ka-plastic. Makikiusap ako na sa pamilya ko yan na parang antay nga, ang dating tuloy, parang napakasama ko naman tao. Napakaliit na halaga nun, di ba? Maliit naman pala ang halaga eh. Napakasimple lang pala sa'yo eh. O ba't hindi mo pa kayang ibigay? Kumikita ka nga sa pagpapalipad eh. Nagagawa mo pa nga magsugal sa casino eh. Tapos simpleng sahod lang pala na pagkaliit-liit, hindi mo pa maibigay kay Ian. Ikaw na mismo nagsabi. Pero bakit hindi mo kayang bigay? Kasi nga istapa ka. Magnanakaw ka rin. Ganon kasi ang kasabihan mga ka-plastic. Psychology said, ang magnanakaw, takot sa kapwa magnanakaw. Kaya minsan, yung mga tao sa paligid mo, even na hindi naman intention magnakaw o wala naman sa katawan nila o sa itsura nila na magnakaw, inaakusahan mo. 'Di ba? Kasi ang kasabihan nga naman, kung sino yung paladuda, sila yung mas maraming ginagawang masama sa kapwa. O siya mismo ang gumagawa ng mga pinagdududahan niya sa ibang tao. O maliit lang pala yung pera eh, ba't hindi mo pa ipa-Gcash? Diba? Napakasimple lang pala sa'yo eh. Ba't pa kailangan umabot sa puntong magsumbong kay makagago WhatsApp man itong si Ian? Nang dahil lang sa kapirasong pera na sinasabi mo. Diba? Sipin mo, may pamilya rin pinapakain yung tao. Tapos ikaw, wala. Kung sa bagay, ikaw, wala ka namang pamilya eh. Yung ultimo magulang mo, kapatid mo, tinakwil mo eh. Dahil sa pansarili mong interes eh. Diba? At saka andun na talaga, kay Casper na talaga. At wala sa akin. Di ba? Biruin mo, 3,000 lang gaganunin ko. Samantalang yung mag-asawa nga na si Monica at saka yung si Rolex, isang araw lang nagpunta sa akin. Higit pa doon sa kiniklaim ni Ian ang binigay ko. Isang araw lang yun. Di ba? Gusto ko lang magpaliwanag siya. Bakit niya inabandon yung bahay? In fairness, wala naman akong nakikitang nawala. In fairness. Bawi ka naman. Takot ka rin makasuhan ng cyber libel kaya bumabawi ka na wala naman nawala sa bahay mo eh. At saka 3,000 lang pala eh. Kung si Joshua nga, inistapa mo ng 48,000, sabi mo 50,000 ang bibigay mo. Ginawa mo 2,000. Di ba? Kung 3,000 pa kaya, hindi mo kayang bayaran. Tapos, tatanungin mo bakit inabandon na yung bahay. Natural, wala na siyang katungkulan eh. Kaya nga nag-awol yung tao dahil di mo binabayaran eh. Ikaw, subukan kitang gawing empleyado ko tas di kita bayaran. Papasok ka pa ba? Siyempre hindi na. Napaka-logic naman yun. Nako, ako sa'yo Norman, hanggat buhay ka pa, hanggat mayroong ka pang hininga, magbago ka na. Pero kung wala na rin akong maaasahan sa mga ganitong klaseng tao dahil talagang never nagbago yan.
Antayin na lang natin ang Enero kung saan mapupunta ang taong to. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga kaplastic, and this is Kambid Commentary Video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.